Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, second round na tayo ng tournament, and ito yung pangalawang battle na re-reviewin natin sa quarters. Sorry. So ito yung pangalawang battle na re-reviewin natin sa quarters sa bracket A. So natapos na natin yung Ronan Tolitz na para sa akin sobrang dikit nung battle na yon. Sobrang dikit nun, tol. Kung nanalo si Ronan doon, wala din problema. Pero ayun, recap lang sa mga hindi nakapanood ng review ko na yon. Pero ayun, Tolitz ang para sa akin na panalo doon kasi mas maraming napakitang element si Tolitz nung battle na yun. So yun. Ngayon naman, Hex Magus versus Treb. Exciting din kasi para sa akin, sa aggressiveness, lamang si Treb eh. Mas agresibo si Treb, mas kumokonekta yung mga references, angles na nasisilip niya sa kalaban. So ganoon din naman kay Hex, pero tignan natin kung ano yung magiging or sino yung magiging epektibo sa battle na to. Tignan natin kung okay ba yung mga napili nilang angle sa bawat isa. So, let's see. So, ayun, hindi ko na patatagalin kasi plano kong mag-review pa ng isa after neto. So, medyo na-miss ko lang mag-review ng battle. So, yun, huwag natin patagalin. Hex Magus versus Treb. Game. Pinili na mauna! Si Treb! Unang para kay Treb! One tournament, 5 judges natin! Let's go! Game! Game. Si Hex Game. Magus! Ang kauna-unahang rapper na lahat ng battle, Risked. Pahirapan sa'yo mag-edit ng poster, Hex! Post ang dala ka! Yung pangalan mo, pangalat-kalat! Kala mo nawawalang bata! Paano ko nga, di na pumunta ng battle. Parehas kayo ni Rhea na mapraning. Tapos, Risked na lang ulit. Next year na natin ganapin. Sa mga hurado dyan, huwag nyo tong iboto, please lang. Para sa kapakanan ng Liga, lecheng MC ka. Pag ito nanalo, matatapos yung tour na 2030 pa. Abril pa sana to ginanap. Kaso dahil sa Yenong versus Nuclei, naisipan niya na din na ngayong Mayo ganapin. Alam ko balak mong gawin, damuho ka. Kasalan ang naging sanhi, pila mali ng pinakita, pinaparating na rin kasi yung ring sa akin pa rin mapupunta. Grabe yung ultis dun Elib siya. Bakit? Feeling mo sa'yo mapupunta yung ring? Pwede nga. Kanyang reason. Ang dami naggumamit ng ganung no? Hindi ko lang alam kung sino yung mga nauna. Casper Espero. Finals, 2x2. Ngayong, ito lang yun, no? Lately lang. Yung ring wedding nga, ginamit yun ng Casper Espero. So, basically, nauna tong battle na to. Or technically, nauna tong battle na to. Kasi May nakalagay dito, May 19, 2024. So, yun. Same, di ba? Wedding nga, yung ring, tas wedding nga. So, same ng linya. Live siya. Bakit?
Feeling mo sa'yo mapupunta yung ring? Pwede nga. Kanyang reason, di pinayagan mag-leave. Bakit? Kasalanan ko bang mahirap kayo? Ayan! Ayan napapala ng mga tao na batugan, pinag-aral ng magulang, pero battle inatupag. Walang tinapos, no choice kundi maging tau-tauhan. Ililigpit, ilalampaso, tanong kung papalagyan. Kung takot kang mawala ng trabaho, pues I'ma get the job done. Kanyang leave, walang approval, pero panay share ng memes. Palihim siya kung mangupal. Lame ang scheme, sa akin si Ba kahit magulang. Jalen Green. Jalen Green, Boss Rhea, no, Deng? Naniniwala ba talaga kayo di pinayagan mag-dito? Pues ngayon masisiwalat kasi nabisto ka, tol. Yan ang mali mong rason. Bulagtaan 3, wala kang battle nung araw na yun, di ba? O ba't nandito ka nun? Shut the fuck up! Pero nandito na siya! Alam niyo ba, galing pa yan ng malayo? Props, men, palapakan natin. Bumiyahe, lakad, sakripisyo, dating sa venue, bukas yung aircon, nilagnat. Alam mo, payo ko sa'yo, para di ka nagkakasakit sa battle at maging subok sa laro, ilabas mo yung dala mong tablet, papalunok ko sa'yo. Yabang-yabang mo, sakitin ka pala. Kasi lalo lang tong nasabik, mararanasan mo mas mapait. Alam mo naman ginagawa ko sa mga taong may sakit. Alam ko nagtulong kayong dalawa. Paano ko nasabi? Yung acne na wordplay mo kay Lax at Saipa, pasimpleng pinagamit mo kay Sisik, which is ginamit niya sa laban namin. Huling-huli na sa akto, ano wala ka nang masabi? Puro kayo acne, ang papangit yung umarte. Si Bak yung 7, groupmate, gusto mo revenge, too late. Yung sick, nilaro ko lang, parang MJ's flu game. Speaking of MJ, di ba feeling African-American ka? Kahit di siya black, puro nigga, what? Tapos galit sa nag-i-N-word. Ganyan ka-fake. Tas yung accent kuhang-kuha. Di naman kabilang sa race, but sa pag-gay-tip unang-una. Cloud chaser plus N-word enjoyer. Di ba diyan ka magaling? Sabihin mo yan sa harap ng real black. Ewan ko kung di ka mabarel. Baway po ng anak ko, you'll see his family cry. Matatameme sa video lang, matapang tunggay. Pag kinumpronta ng black, di yan makaka-reply. Tas feeling brother niya si Blizzard. Kasi parehas black yung skin niya. Kala ko battle, atheist ka. Di ba Christian yung si Blizz? So bakit feeling kapatid ka? Mukha lang nabilad sa araw. Gago. Dito, Choka. Mukha lang nabilad sa araw. Pero di mo siya ka-blood stop. Patay sa may white hair, parang Kaido kontra Sun God, maging itim. Nice. Ganda nun. Kaido kontra Sun God, okay. Mukha lang nabilad sa araw, pero di mo siya ka-blood stop. Patay sa may white hair, parang Kaido kontra Sun God, maging itim. That's the dream. Walang warn when you hear gunshot, a bullet on next. Mugs, fuck. Feels like Hakim when I shot black. Hakim, the dream, shot black, fuck! Baka sabihin rich, pero still on count. Pero still on count, kahit ipilit, sa akin kakain ka ng bala pagka-reload, bang! Tagos sa gilid, alam mo na yung mangyayari na predict mo daw. Wala yan gimmick, from Magus to Magsi, I bring you down and magasin it. Magre-reference yan ang hindi nyo alam. Magmukha lang matalino. Ipipilit niya yung bar na applicable kahit kanino. Panglaline mako, piyok, choker, champion, tigyawat, unico, girlfriend, mga lines niyang ibibitaw. Hindi to yung battle na basta madadaan lang sa sigaw. Kalaban ko, ikaw. Kalaban mo, ginaw. Gago, kalaban mo, ginaw. Unang bana para kay Hex Magus. Okay nga ba nung round ni Treb dito, yun lang yung una ko napansin ang haba ng round niya. And pero tumatama yung mga punches niya. So I don't know kung paano natin na bibigyan ng judgment yung sa oras kasi ito para sa akin nabanggit ko naman na to before sa mga reviews natin. Yung overtime sa ko siya sa nagle-less ako ng overtime kapag dikit yung battle, pag tie, 'di ba? Pag tie ganun. So regardless,
for me, 'di ba? Ganun eh. Ganun ako magbigay ng hatol. So kung iba-iba naman tayo na iba-iba naman tayo ng preference kung paano mag-judge ng battle. So ayun, Treb. Gusto ko yung mga bara niya nung ang haba eh. So medyo nakalimutan ko na. Gusto ko yung bara niya dun sa una hanggang gitna. Tapos yung bandang dulo, yung itong bandang ender niya, yung siguro last 8 lines. Okay, lalo na yung ender niya na na kalaban ko ikaw, kalaban mo ginaw. So doon niya tinapos, no. Para sa akin tawa lang kung paano niya, kasi nakaset yung crowd na sa seryosong tema. Kasi seryoso yung atake niya eh. Technical, multis, nagpakita pa nga ng multis si Treb doon. Mga naging topic niya dito, yung mga naging angulo niya dito is yung mga risked daw na battle ni Hex, which is since hindi nga ako updated sa mga non-tournament battles dito, I don't know kung may mga ganun talaga. Kasi sa FRBL, more on tournament ako dito, and if may mga request lang sa mga viewers, doon lang ako nanood ng mga non-tournament or sa mga yung mga battle na gusto kong panoorin, tulad nung Apollo, Dave Denver, Lord Manuel, Dave Denver, yung mga gusto kong battle, yun yung pinapanood ko. Pero more on request, 'di ba? Tsaka tournaments. So ayun, hindi ako masyadong aware sa mga battles ni X Magus na na risked. So if parang 2030 pa daw matatapos yung 1-up kapag ganun si X Magus, kasi puro risked. Tapos yung hindi pinayagang mag-live. Tapos yung weddingan narinig ko na eh. So ibig sabihin na ayun, technically nauna yung battle na to compared dun sa battle nila Hespero, Casper, isa 2x2. Panood yun naman na siguro yun. Yun, epektibo kahit paano si Treb dito. Tapos yung expected ko sa kanya na agresibo, bumanat. Yun, nakita ko yun, napanood ko yun. And then yun, yung latter part, yung ender, yun. All throughout, maganda yung atake, seryoso yung atake, technical. Tapos biglang ender niya is kalaban ko ikaw, kalaban mo ginaw. So binali niya bigla, tapos naging magaan yung aura, kasi hindi nag-focus sa isang hindi natapos yung buong round sa isang estilo. Kahit papaano may switch, 'di ba, ng comedy sa bandang huli, at magandang rin 'yon, magandang style din yung ganon, or magandang creative rin sa akin yun, creative attack, kasi kahit papaano na open niya dun sa ender niya, na open niya yung minds ng crowd para sa susunod na round. So sana naiintindihan nyo, medyo magulo, no, pero I think ayun yung best na feel ko dun sa round 1 ni Treb. Although hindi ganito yung ina-expect kong Treb, kasi yung pinakita niya dun sa laban niya, hindi ko alam kung sino yung kalaban niya. Sisik ba yung kalaban niya dito nung una? Sisik ba? Wait lang, check natin. Sisik, tama, Sisik. Ayun. Hex Magus, pakinggan natin. Rounds 2 and 3 ni Treb, pakinggan natin din yan. Pero focus mo tayo sa round 1 ni Hex. Let's go! Talaga ako pinayagan mag-leave. Tangin sabi ko din alibay. Tangin mo bobo ito ng dadrama. Overtime po. Tangin na disqualified. Yo! Pinakamalupit niya na linya. Ito. Pakinggan nyo Ako daw ay mapapasubo. Sakto ang target ko yung ulo. Bro. What the fuck? So gay, ulol, nakakadiri. Ano yan?
Bas para lang makapag-wordplay, susubo ka ng titi. Ang weird na ito. Meron palang tinatagong galing pagtsupa. Sige, palitan mo na si Sir Deo. Ikaw ng bagong bading ng tugma. Gogo. Pag mo kong iayabangan ng dating, kung face lang ang ano ito, kung base lang sa muka, huwag mo yayabangan ng dating kung base lang sa muka. O sige, ikaw na ma-appeal. Kasi reklamador ka. Kasi Appeal. Okay? No-rescue yung battle. Sayang oras, maganda. Tangina, matagal ang unfair tong laban kasi no match ka, tanga. Pero alam nyo ba? Dito sa liga, parehas lang kami ng rutang sinadya. Parehong may tinalong abnormal sa debut battle. Parehong may tinalong abnormal sa debut battle. Tapos sa turna, minilaglag na kinulang sa handa at agmistulang babala. Itong banggaan natin sa iisang kalsadang ating binaybay. Ngayon tinanggap ko na lang ng buo. Ngayon oras na ng paghihiwalay. Nang landas, hindi! Yung katawang lupa mo ang akin tinutukoy. Parte-parte kang ilaalahad sa akin pagpapatuloy. Kung kalawang adik nakasanayan, ako iba. Ibubuod mas brutal pre. Kaya ko rin magkaliwat kanan. Putang ina, binubuod ko yung karne. Sa kaliwa, kumukulong dugo ko, mapiprito yan ng todo. Sa kanan, sumumpong toyo ko at magagawin ka na adobo. Inagaw ko buhay mo. At ngayon, yung laman mo, pagsasaluhan ng magulang mo sa nangyaring pagpanaw. Ryan, tumatawa eh. Yung marangal mo na pamilya, pinakain ko ng galing sa nakaw. At nakatipid sila sa paglaon. Pasalamat nila, walang hanggan. Kasi hindi na kailangan ng kabaong. Aalalahanin ka na lang. At kung tingin nyo makakasabay, itong bangkay na nasa gitna, necromancy, pakinggan nyo na lang itong patay na nagsasalita. Okay. Round 1, bigyan natin kay Trev 8-7. Ganun lang kasimple. And ganun lang kabilis ang judgment para sa akin. So, ayun nga, kay Trev, ayun, nasabi ko naman no? Naging mahaba naman yung explanation ko kay Trev sa round 1 niya. So, I think that's it, no? Hindi ko na uulitin. Round 1 Hex, kita nyo naman may mga slip-ups, may mga stutter, and feeling ko, kinakapa niya yung yung linya niya. Hindi ko alam kung nakakalimutan niya ba or somewhat, I don't know. Pero kita mo dito sa performance na linis ng actually dun lang sa linis ng performance, kung dun mo sisilipin, makikita mo na kagad na lamang si Trev doon. Kung ihimayin mo siya internally sa sulat, content, punto, lamang pa rin si Trev doon. So I think malinaw na bibigyan natin kay Trev yung round 1. So kay Hex Magus, stutter, slip ups, hindi rin ganoon ka-epektibo yung mga napili niyang angulo for Trev. Punchlines, hindi ko ma-feel yung bigat nun. So yun. 8-7, Trev, ganoon lang simple. Okay, Trev, let's go! Kaya ko rin yung kaliwat kanan, parang karne. Awit ka. Hindi ka butler, butcher ka. Style niya, manlalait ng itsura kahit di yakma sa face niya. Like nung Bisaya daw si Apollo, abang masyado pang komedya. Sinabihan niyang bay na bay, putya hindi naman bumenta. Di ko alam. Bay na bay, benta, okay. Intention mong laitin yung sarili para yung crowd matake mo, pero yung nilait mo yung kalaban, tas ikaw yung tinawanan, putya tol. Sakit no? Paano ba naman? Yung mukha ang pangit, tas ang lakas manlait. Sa unang tingin, kala mo anak ni Diwata Pares. Sulit tol! Tingnan niyo yung kagapuhan. Overload! Galit ka kay Apollo. Galit ka kay Apollo kasi pinisil niya as ni Denver. Yang kabaklaan mo, di yan lulusot. Inggit ka lang kasi kahit nakalabas na yung puwet niya, wala pa rin kumukurot. Gago. Kaya wala pa rin kumukurot. Yung jowa mong malande, nais makipag-fling sa'kin. Yung number ko kagabi got 11 rings, parang Bill Russell. Lakas mo pare. So nakakapagduda. Yung kulit ng babae. Ganyan yung itsura.
Kaya dinaan niya na lang sa pagiging K-pop fan para mang-groom na mga fan girl. Kahit ako magiging fanboy kung walang magkakagusto sa akin. Ganyan yung galawan nito, kunwari concern K-pop fan para mandagit ng chinitang short hair. Alam mo ba, Gar? Pangit na nga, choosy pa. Hibang na nga talaga to. Humiling ka pa ng Korean cute girl. Pinay nga ayaw sa'yo. Pero... Oo. Pero pogi na yan sa probinsya. Gago. Pogi na yung tsura. Pero pogi na yan sa probinsya. Kaso dito sa Manila, ang papato lang sa'yo mga girls na sa labas panay. Mga inday na sa kanya patay na patay, putya. Day na day. Day na day. Bars. Tigil-tigilan mo na yung panlalait. Ni hindi mo nga magawa ma-profile yung sariling mukha. Di ba nakakaiyak? Kung magpo-profile man siya ng face, hindi nawawalan ng hahariak. Pinagtatawa na ng FB friends, tapos umaas ka na bulikid. Hindi valid pang lalait kung manggagaling lang sa tao na maraming insecurity. Alam kong titirahin mo yung puti kong buhok. Sige lang, magpakalunod. Matutuwa ka pa kaya kapag ako naman bumunot. Kahit maputi na buhok ko, laging game sa gera. Wala kang pagkakakilanlan. Magretiro ka na. Ray Valera, patay ka, maging sino ka man. At patay ka, maging sino ka man. Feeling gangsta. Gusto i-flex. You want some smoke? Take a deep breath. Umaastang hari ng kalsada, but you ain't latex. Isa kang wannabe. Ako ay different, kaya RIP. Mr. Consistent. Iiyak to malamang parang Mandabi. I'll show you T-Rex. Oh. I'll show you T-Rex at aking nakumpirma na talagang bakla si Beshi. Mga idol sa music, Eminem, Cole at Kendrick. Hulaan nyo, sino idol niya? Arthur Neri! Hey, shit! Paano ko nalaman? Gago. Kaya Jigsaw, higa! Arthur Neri. Sabi niya sa Ekisan, dahang-dahang higa! Arthur Neri. Sa Motus naman, inulit lang yung paghilata. Lying na nga, di ba? Ba't pa kayo naniniwala? Puro lazy head. Lying na Tamad nga. mag-isip. Galing. Hindi ka ba nangihinayang kung ba't inutulugan ka ng tao, wala kang bagong nilalatag? Sabi niya kay Richard, isang kutsa lang kailangan para gisahin ang baboy na to. Kutsa lang. Gisahin? Bulol ka sa R? Hindi tol. Sarap mo saksakin ng tinidol. Pati ako na pangangahit. Hindi Nice, pinigil nice, yung nice. kutsara. Sandok yun. Masyado kang boblax. Yung kutsara, naging kutsala. Kailangan pa bang itama yung R? Wag na, sayang sa oras. Science oras. Sayang sa Magaling. Pero pa yan, wordplay, mongoloid. Ang sabi niya, di ba galit ka sa fate? Gusto mo baril? Naglabas siya ng baril, nge. Fake, baril. Ikaw lang nakaisip niya na. Galing! Nung narinig ko yon, ako'y bisit na bisit. Naglabas ng peking baril. Pilit na pilit. Nag-invento ka ng palaglag ng baby si Yenom. Pucha angas din. Para lang i-connect niya yung bars na nawalan ka na ng love, parang Cavaliers. Love ka, okay? Parang may mali. Pansit ko parang may mali sa mga lens ang lalim. Di mo magugustuhan yung abort, abort. Pag ito lumanding, mali ka ng nakauntugan. Parang Mustang na naka-full tank. Icebreaker malakusan. Iaampas ko sa padergang balahibo magtayuan. Ipaparanas ko naman dito kay Hex Magus Bump. Ex magus bam. Orong banat, ex-magus, To, mas solid. Pero still, ganun pa rin, no? Mahaba pa rin yung round ni Treb. Pero grabe yung mga bara niya dito, tol. Umuulan. Umuulan ng bars, umuulan ng mga punto. Tapos, mixture na siya ng bars, jokes. Diba? So, mas malakas na Treb yung nag-perform sa round 2. And I think, sa dalawang round, strongest niya yon. And nagsobrang ganda ng tahi niya ng mga linya dito sa round 2 kasi ayun nga, halo-halo na nagpakita na si Treb dito ng well-rounded, no? May mga line marking, jokes, bars, 'di ba? May mga double meaning din yung na gusto ko 'yon.
gusto ko yung ano, lying, nakahiga na, diba? Tapos ang daming ano nun, laro nung lying, higa, tapos nagsisinungaling something ganun. But deep, ano yun, basta may ganong linya. Tapos basta marami, kalat yung mga linya ni Treb dito, kalat yung mga suntok niya, kaya sobrang daming tumama kay Hex. Tapos yung dulo niya, Hex Magus Bumps. Putan, lupit nun, no? Props kay Treb, pucha. Strongest round niya yung round 2. And let's see kung makakabawi si Hex dito. Galing. Let's go! Game. Nung inadobo ni Sisik yung aso niya, bilang pet lover, ako'y nasaktan din, men. Sensya ka na, tol. Isa ako sa nakatikim, sarap! Alam mo ba, Gago. aso mo, sa aking trippings in-apply, lahat ng ililigpit ko dito ay may libreng meet and greet kay Sky. Gago. Mas trip ko naman buwisit kaysa mag-wordplay para mas madali ka tablan. Sana mabuhay ulit yung aso mo tapos ang paniniyang-yang. Ako pinaka-demonyo mong makakatapat. Di mo mapipigilan yung gagawin ko. Lahat ng aso mong binubuhay, papatayin ko. O yung natitira mong aso, tuturuan ko lang tamang asal at tino. Pagdating mo, sasalubong sa'yo, welcome. Sila na yung basahan sa pinto. Pero may tanong Gago. ako. Gago. Pero may tanong ako. Seryoso? Sinotangan ni Jaira? So, diba? Sinotangan ni Jaira? Lugi sa'yo girlfriend mo, abonado pa. Nasasabihan lang kayo na bagay kasi medyo kamukha mo siya. Gago. Yes. Magkatabi sa bed, nagsisex lagi. Panay lamas ka pa nga. Kaso sa liit ng breast, parang have abi. Kasi wala kang makapa. Yay. Kumapa. Alam ko mas trip mo, Brad, kapag large boobs kaysa tiny breast. Kaya yung jowa mong flat pa sa plywood ang hardiflex. Hardiflex. Pero kahit ganun, alam ko deep inside ay proud ka man. Kaya mahal mo si Jaira. She reminds you of your mom! Every sexy time, ayaw niyang madilim pag naghuhubad na ng saplot. Hindi mo kayang pumikit kasi nakikita mo mukha ng mama mo. Kita mo mukha ng mama mo. Yeah. Considered taboo pag ganyan. Hindi pwede yung concept. Hindi na love yung tawag dyan, kundi Oedipus complex. At ito, may i-reveal ako. Kinantot niya mama niya, puking ina malala. Gago. Yan ang nabatid ko. Kaya di na ako magtataka pa kung ikaw ang ama ng mga kapatid mo. Okay, di ko trip yung ano, yung personal ni Hex Mago. Siguro dahil hindi naging ganun ka-convincing yung kung paano niya dineliver yon, or dalawa yung nakikita kong reason kung bakit hindi ko siya natripan. Una, hindi nga ganun ka-convincing yung paano niya dineliver yung mga personals na yon, yung Genoa, yung jowa ni Treb, yung sa mother, diba? So parang ang epic lang nung ano na yun, ng angulo na yun para sa akin. Plus hindi nga naging ganun ka-convincing kung paano niya siguro hindi niya nabigyan ng magandang setup. Ayun lang. Siguro di nabigyan ni Hex Magus ng magandang setup, tapos the way he delivered those lines hindi ganun ka-convincing. Isa yon. Pangalawa, feeling ko naging mas malakas lang talaga si Treb sa round 2 compare sa round 1, kaya nagmukhang mahina yung round 2 ni Hex. 'Di ba? So nevertheless, overall Treb pa rin ako dito. So 10 points for Treb sa round 2. Tangin na, solid 'yon. And sana ma-maintain ni Treb yung ganong performance. Hex Magus, bigyan pa rin natin siya. Hindi, medyo okay naman yung hindi naman siya masyadong nag-stutter dito, at mas nagustuhan ko yung mga
mga jokes niya dito. So, ano pasok yung mga jokes niya. So, bigyan natin ng 8. So, 10-8 for Trev pa rin. So, 8-7 sa round 1, 10-8 sa round 2. So, that's 18 to 15. Tama? 7-8. 18 to 15. First 2 rounds, Trev. Round 3. Trev, let's go! Yung girlfriend ko, kamukha ng mama ko. Galing, kaibigan. Oo, kamukha niya yung mama ko kasi siya yung wife material. Uy! Gogi! Burado yung round 2. Pansin nyo, nakaw yung estilo niya na gamit. Slant rhyme, tapos Zaki. aggressive. Zaki. Alam namin kung saan niyang galing. Sa kapwa mo patagapasig. Aminin mo na, halata naman na ginagaya mo si Razik. Yung Zaki. Okay, mali ako. Kung TV look alike, diyan kayo na Willie Sayles. Diyan kayo na Willie Sayles. Feel na feel pagiging kong. Laring punto kong explain pwes. Unggoy sa lente itong loko. Nag-reflect sa'yo yung angels. Feeling ka gente si Apollo. Ikaw tong feeling Apex. Kung Apex. Ganun mag-wordplay. Bobo ka. Buong round 2 niya. Inuna niya yung pagra-rhyme ni Apollo. Natuto lang mag-slant rhyme, feeling angat agad. Ayaw masermo na ng nanay. Gusto niya naka-rhyme lahat. What the fuck? Perfectionist ka pala eh. Eh di ayos, ang tindi. Sige, kaya mo nang gawin lahat. Maging champion lang hindi. Tapos siya pa yung sa titulo naghahabol. Wow ha? Maging champion lang hindi. Kaya mong gawin lahat. Maging champion lang hindi. Linya ni ano yun Linya ni Sinyo kay Shei. Sa pagkakalam ko. Ito natin Maging champion. Eh di ayos, ang tindi. Sige, kaya mo nang gawin lahat. Maging champion lang hindi. Diba? So, may ganong linya May ganong linya naalala ko siya kasi nung nag-champion si Shei sa Isa Buhay 2018, parang lumabas yung clip na yon na sa pagkakalam ko yun yung kaya daw niyang gawing champion lahat. Tapos, yun nga. Sarili lang hindi, parang gano'n. So, may ganong linya. Tapos nung nag-champion si Shea, kumalit yung ganong clip ni Sinyo. So yun. Tapos siya pa yung sa titulo naghahabol. Wow ha? Remind ko lang. 2015 ka pa nagra-rap, masyadong nagmamagaling. I'm currently 19. 9 years na siya sa scene. It means 10 years old ako nung nag-start ka mag-rap. Hanggang ngayon wala ka pa rin nararating. What the hell are you doing, man? 9 na taon ka na nagra-rap. Dumayo na kung saan-saang liga, ni wala man lang napatunayan. Bitch, you suck! Ni hindi mo nga magawa mag-champion kahit sa video bat. Nauusad karir mo, yan ang tandaan. Hanggang dyan ka lang, di na bago matalo, sanay na yan. Okay, sanay na yan. Walang plaque man o achievement. Sobrang wak ng kanyang skill set, you didn't sat the throne. Sa tournament, you should concede. Di mo deserve yung championship when you ain't stand alone. 9 years ka ng talunan. Leche ka, wala yung thrill. Tinanggap sa Motus, but you waste it. Got several na chances din. 3 battles, puro rookie kalaban. Binibaby ka, pero di man lang nag-level up. Kung Magus bitch, tumanda sa rap. Ni wala man lang pang veteran na atmosphere. Mga kakilala, kasabayan, kagrupo mo nasa 1 minutes na. Inggit ka. Kaya tamang congrats na lang si tropa. Huwag mo sabihin di ka nabigyan ng spotlight. Huwag mo nga kaming tinatanga. Patuloy kang pinagbubuksan ng pinto pero pilit mong sinasara. Di ka bagay sa battle rap. Ba't ba sumisiksik pa yan? Ex-Magus, please naman. Initials mo na yung nagsasabi, H&M, nakikifit ka lang. Okay, H&M. Kaya nandito ka pa rin hanggang H&M nakikifit, okay. Dahil sa grupo mong kinabibilangan. Bakit? Kung hindi ka ba triangulo, tingin nyo may kukuha ba sa kupal na to? Meron kang hype man, sila tumutulak at sumasalo. Sa karir mo, sila nagbigay ng konting spark. Dapat nga magbigay-pugay ka bro. Tingin ko sa'yo Tony Stark, pagka triangle na lang yung bumubuhay sa'yo. Ooh. Sorry, pero ayun, Tony Stark, triangle na yung bumubuhay sa'yo. May ganong linya.
Hindi ko na matandaan kung kaninong battle MC ko narinig, pero ganun din yung punto na parang hindi naman triangle yung bumubuhay sa'yo, hindi naman na yun yung pinaka punchline, pero ang dating is Iron Man pa rin, tapos parang artificial heart na lang ata. Parang artificial heart na lang yung parang ganun. Hindi ko na matandaan kung sino yung nagsabi nun. Ang dami na nating na-review na battle. Almost 1,000 na. Hindi, 1,000 na may get. So, kung na-re-recall nyo kung kaninong linya yung may ganon na artificial heart na lang yung bumubuhay sa or something. Basta Iron Man na reference, enlighten me sa comment section. Ano ko lang naalala ko lang kasi may ganong linya si Trev. 'Yon. Art pagka-triangle na lang yung bumubuhay sa'yo. Di pa ba obvious? Ayaw ka kalaban ng lahat. Napipilita lang sa offer. Matagal ko nang nakikita pangalan mo sa mga poster. They have nothing to gain on you, kaya ka laging napofonger. Bakit sino ka ba? Bakit sino ka ba? Lagi napofonger. Bakit sino ka ba? Tinatalo ka nga lang ng kung sino-sino. Di mo naisip yun, bro. Kadiri ang flow. Yung karir di nag-grow. Parang loyal na kagrupo ni Third Day na natiling unknown. Okay. Walang pagkakakilanlan. Wala kang nakalabang sikat. Rising star, kahit flip-top MC, well, wala din naman ako. Ang pinopoint ko dito is sa 9 years mo sa battle rap, rookie pa rin tingin nila sa'yo. Palagi kang nagkakalat. You're such a fucking noob. Kaka-choke, nakalimutan niya na mag-improve. Panay choke sa kada battle. Aray ko po. Yan ang gawain niyang guy. Kahit puno na ng struggle, always eyeing for prize. Ito proper advice. Imbis magamit ang mind sa mga battle rap lines, atupagin mo pang budget nyo at problem sa life. With that being said, kasi nandito siya sa one-up. Ang lakas Kasi nandito siya sa one-up to redeem himself. Kaso nga natapat agad kay Trev, your little dream will end. Meron akong bars, jokes, more wordplay, punto. Lahat ng mga hindi mo kayang gawin, nagagawa ko. Sa pagpili ng angle at mga reference. Di ba sabi mo, ang hex sumpa, paano uubrat ng verse kung na-master ko lahat ng elements? Wala Woohoo! Nice! Kahit mag-OT, W pa rin yung darating. Talaga solid lines niya. OTW darating. Nice. Kay Hex Magus, solid time na. Uling banat para kay... Ganda no, no? OTW. Galing nun. Ang ganda ng wordplay na gusto ko yun. And, tangay na-maintain ni Trev yung energy niya, yung power niya, yung pagiging agresibo, yung mga setups na effective, angles, preferences na ginamit niya, and I don't have any negative comments or reaction. Lakas niya dito. Yun lang. Ang lakas niya dito. Rounds 2 and 3, mas nag-improve mas nag-improve yung performance ni Trev sa battle niya dito kay Hex Magus compare kay Sisik, kasi medyo dikit yung battle na yun. Tas ayan, di ba? Galing. Lakas si Trev dito. Ang dami niyang tapos yung mga nabanggit niya, meron siyang punto, wordplay, jokes. I agree. Kasi napanood ko, and yun talaga yung laman. Yun talaga yung content. Yun talaga yung writtens niya sa battle na to, kaya solid. Hats off. Respect. Lakas ng Trev. Hex Magus. Hex Magus, let's go! Overtime pa rin, let's go. Pinupo naman yung sipag ni Sisik sa pag-aaral. Anong adikain mo para i-degrade siya sa duelo, ha? Kami nga dito lahat, paliw na sa battle rap, tapos ikaw mentally stable ka. Estudyanteng arrogante. Yeah, teka lang. Estudyanteng arrogante. Talagang, shit, teka lang. Yo. Teka lang. Estudyanteng arrogante. Talagang, teka lang. Estudyanteng arrogante. Kalimutan.
Ganti. Patay. Estudyante, arrogante. Kalimutan mo. Sige. Sanay na sanay magtahi ng kwento. Para kanyang berso, kagatin. Oo, tama, panay habi lang tong walang seryoso na karir. Sandamakmak na yung kay sandamakmak na yung kagaya ng estilo mo na waktol. Sandamakmak na yung kagaya ng estilo mo na waktol. Sobrang bilis na magsulat. Kahit mahina lang yung baon. Ganyan talaga pag marami na kayong gumagawa, madalian lang matapos. Lahat ng estilo gusto subukan. Kaya hirap na umangat. Mananatili ka na alipin kung minamaster mo lahat. Mananatili ka na alipin kung minamaster mo lahat. Master mo lahat. Fuck, pangina. Baka wala sabi. Minamaster mo lahat. Fuck. I think malinaw na to. Minamaster mo lahat. Kasi fuck. Wait, ano, hindi mo maalala. Sorry. Time, magingay para sa laban na yun! Yo! Okay, malinaw, no? Bigyan natin na 6.6 Mago sa round 3 and wala na tayo masyadong explain pa doon. So that's 7, 8, 6, that's 21. Tama? 21, 7, 8, 15, 6. 21 points for Hex Magus. Kay Trev 8, 10, 10, that's 28. Ayun, pataas and palakas yung performance si Trev from round 1, 2, and 3. So paangat. Si Hex Magus pa ba? Okay, so yun lang, ganun lang kalinaw. Ang ganda ng round 3 ni Trev kasi punong-puno doon ng effective punchlines, haymakers, jokes, bars. So quality, mga punto pa. Ganda nun. So yun, 28 to 21, layo nun. All 3 rounds, Trev. Yo! Isa pang best na laban. Araw ng fake film si Anila sa El Patron Rest. Pero ang boto ng Jurado, 5-0 para kay Trev. Yeah. Wait lang, shoutout lang. Time na. Ito si Jaira sa Hulmaan Tugma. Shoutout kaya. Shoutout mo naman. Shoutout. Bakit? Down to the motherfucking sea. Yeah. Para sa akin, men, round 1 nakuha ni Hex Magus. Marami siyang marami siyang hindi nakuha ng crowd pero malakas para sa kalaban niya. Tapos round 2, pinakamalakas ni Trev. Round 3, putang ina, pinakamalakas ni Hex Magus. Wala siyang sinabi, kaya siya talo. Yon, Trev, bobo, Hex Magus. Gago. Yo, MJC nga pala. MJC. So yun, nagbilang ako ng oras, no? Tournament. Bale, yung rounds ni Trev kasi, round 1, 2, 3, halos umabot din ng 5 minutes yun no? So kung ipapasok naman natin yung ibang bar ni Hex Magus, ni Trev sa 2 minutes, puro tumatama naman yun. Pero malaking factor din kasi doon yung choke ni Hex Magus. Kaya binoto ko doon si Trev at shoutout pa rin kay Hex Magus. Trev, sa oras, tignan mo oras, 6 yung bar mo. Okay, Trev tayo. Onax Yogang, all 3 rounds. Binigyan ko pangalan ng par? Trev, binigyan ko. Yo, Lennox, binoto ko si naka-block. All 3 rounds. Kasi nag-joke din si Hex Magus Yun. Tayo hindi nila kilala si Trev. Yon, Nicolas Sinson under construction. Round 1, binigay ko kay Trev kasi ganun talaga yon. Medyo nangangapa pa sa Hex Magus nun. Tapos ang daming tumatak na linya ni Trev. Yung round 2, pwede ko pang ibigay kay Hex Magus kasi ang lakas niya nung round na yon. Wala siyang stutter, tuloy-tuloy yung rounds niya. Tapos, Trev pa rin ako dun. Sobrang haba ng rounds ni Trev. Nung round 3 na, nagalangan ako kasi ang haba ulit ng rounds ni Trev. Pero yun na nga, nag-choke na si Hex Magus kaya 2-1 Trev. Okay. Malinaw.
No, hindi ko na rin mapapahabain yung explanation kasi yun nga, malinaw naman all 3 rounds nakuha ni Trev, tapos malinaw din na may choke si X-Magus doon, and kahit nasabihin nating dikit yung naging battle, pag nag-choke talaga is sobrang laking laking factor nun diba? Yung buong round 3 choke ka. Diba? So, yun, hindi ko na mapapahabain pa, and magpo-proceed tayo kay Jabo tsaka kay Val. Exciting battle, diba? Anong klaseng battle yung mapapanood natin doon. Pero yun, that's it guys, and kita-kits tayo doon sa Jabo versus Val. And yun, peace out.